Mga kapatid, meron ako nakitang video dito sa FB mula rito sa channel BRP Sierra Madre, ang pangalan nitong channel na to. Ito mahalaga tong malaman nating lahat, no, nating mga Pilipino, kung ano yung mga nangyayari, no, dito sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon mga tol na tumitindi talaga ang bangayan ng Pilipinas ng China. Do sinasabi ng DFA, Department of Foreign Affairs, na matibay pa rin daw ang relasyon ng Pilipinas at China. Siguro sa ibang aspeto, like for example sa trade, kasi business yan mga tol eh. Pero sa usapin ng agawan ng teritoryo, dyan tayo may problema. Diyan tayo may problema kasi ang tingin sa atin ng China, tayo daw yung nagsisimula ng gulo. Tayo yung nambubuyo, troublemaker. Yun nga ang tawag nila sa atin mga tol. So tulad na lamang nitong panonoorin natin mga kapatid at bibigyan natin ng reaction video. Napakahalaga nito eh. Napakaganda rin malaman natin mga tol. Kung ano yung dapat nating maging reaksyon, dapat nating maramdaman at dapat nating, alam yun, ipaglaban. Bilang mga Pilipino, syempre mga tol, ayaw natin na may mga kaaway na bansa hanggat maaari nga, di ba, lahat kaibigan natin. Pero syempre, kung usapang agawan ng teritoryo, kahit ikaw hindi mo na naisin yung lugar mo, yung tirahan mo, yung lupa, aangkinin ng iba, di ba? Kahit ayaw mo nang may kaaway ka, pero karapatan mong ipaglaban kung ano yung sayo. So ito mga tol, samahan ninyo ako, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. China calls us troublemakers. They accuse us of creating monsters in the West Philippine Sea. Ito sabi tinatawag tayo ng China as troublemaker o in Tagalog mga tol, pasimuno ng gulo. Pasimuno ng away. At tinatawag pa nila tayo mga tol, inaakusahan nila tayo na gumagawa raw tayo ng monster. Is squad the new monster? Philippines is turning to in South China Sea. Sabing ganon mga tol Di ba? Alam naman nating lahat mga kapatid kung ano ang totoo. Alam naman nating lahat kung sino ang troublemaker talaga. Tuloy natin. But they have been lurking for years, bullying, stealing, and violating international law. Bullying, stealing, and violating international law. Diba? Napakalakas ng loob nilang tawagin tayong pasimuno ng gulo, tawagin tayong troublemaker. Samantalang sa loob ng napakahabang panahon, anong ginagawa nila mga tol? Binubuli nila tayo. Diba? Katulad na lang halimbawa nitong nasa video natin ngayon. Ito yung tagpo na kung saan mga kapatid binangga ng barko nila, yung barko natin, yung BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla doon sa Sabina Shoal mga tol. Naka-angkla, naka-stop, naka-steady lang. Binangga nila mga tol. Tama ba yun? Tayo pa rin ba lumalabas na troublemaker doon? Tapos hindi nila kinikilala ang international law, nilalabag nila? Balikan natin mga tol. And violating international law. The Philippines is not the aggressor. We are a nation standing our ground. Totoo. Defending what is rightfully ours. Totoo. 'Di ba? 'Yun ang totoo mga kapatid. Hindi tayo naghahamon ng away sa kanila. In fact, mga kapatid, kung naghahamon tayo ng away sa kanila o kung talagang palaway tayo, matagal na tayo nakipaglaban sa kanila. Hindi nga tayo pumapalagi doon sa kanilang mga pang-water cannon, mga pagbangga nila. Patunay yan mga tol, yung galit ng mga Pilipino. Pati mga AFP natin mga tol nadadamay, sinasabihan nilang duwag, sinasabihan nilang urong, alam mo yun, takot, di ba? Kasi nga hindi tayo pumapalag doon sa ginagawa ng China. So doon pa lang makikita mo na hindi talaga tayo troublemaker, hindi nga tayo agresibo Ang ginagawa natin, iginigiit lang natin yung ating karapatan sa ibang paraan, hindi sa pakikipag-away sa kanila. Halimbawa na lang mga tol, yung pag-video ng mga ginagawang pangaharas ng China, ipinapakita natin sa international community, sa international media para makakuha tayo ng simpatsya ng mga superpower country na tulungan tayo. 'Di ba? Ganun ang ginagawa natin mga tol.
Hindi tayo nakikipag-away sa kanila. And we have the law on our side. UNCLOS, the 2016 Arbitral Tribunal ruling, and the principles of international order all affirm our sovereign rights. Yan Nasa side natin. Diba? Nasa panig natin ang batas, UNCLOS. International Permanent Court of Arbitration. Diba? Nasa side natin yan. Doon pa lang mga tol, alam mo na agad kung sinong nasa tama eh. But while we defend our sovereignty with law and diplomacy, the real monster lurks in our waters. Ang totoong halimaw. Since December 2024, China's monster ship, the China Coast Guard 5901, has been illegally prowling our EEZ. A security operation? No. This is intimidation. A clear violation of international law. A clear violation of international law. Kasi unang-una, wala silang karapatan, mga tol, na magpatrolya. Hindi na yan sakop ng kanilang teritoryo, wala silang jurisdiction dyan. O, ilagay natin sa mas madaling intindihin. Halimbawa, mga patrol, mga policeman, patrol ng Mandaluyong, pwede ba silang magpatrol sa Pasig? Pwede ba silang magpatrol at manghuli doon sa Pasig? Hindi na nila jurisdiction yun. Iba na mga pulis doon. Diba? Pulis Pasig na dapat ang nandoon. So, ganoon din dito. Coast Guard natin ang dapat nandirito sa loob ng ating exclusive economic zone. Coast Guard natin dapat ang nagpapatrol dyan, hindi Coast Guard nila. Ang problema mga tol, 30 nautical miles, 34 nautical miles, 50 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas, mula sa lupa ng Pilipinas mga tol, may makikita ka ng Chinese Coast Guard eh. Gano'n yung kalayo sa kanila? Aba, minsan umaabot ng 600 kilometers mula sa kanila. Ganon kalayo. O minsan nga mga tol, umaabot pa ng ng 400 nautical miles eh. 500 nautical miles mula sa lupain nila. Ando doon na yung mga Coast Guard nila. Diba? Hindi mo kailangan mag-aral ng mataas na degree para maintindihan mo yung mga bagay na ganyan kung sino yung lumalabag. Tuloy natin. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. So ito, 102 nautical miles. Pasok na pasok yan mga tol kasi nga meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon pa lang sa word na exclusive eh. Diba? Alam mo na, para talaga sa atin, eksklusibo. The real monster in Asia is not the Philippines. It is China, a state that built military bases on artificial islands in contested waters. Para saan itong reaction video natin mga tol? Kasi meron tayong mga kababayan, meron tayong mga kapwa Pilipino na naniniwala doon sa naratibo ng China na tayo ang nagsisimula ng gulo. Tayo ang pasimuno ng gulo. Mga Coast Guard natin ang paulit-ulit na pumapasok sa teritoryo ng China. Oy, hindi po nila teritoryo yun. Diba? Kung ang pagbabasehan natin international law, pinawalang bisa na yung claim ng China. Yung sinasabi nilang minana nila, historical rights, historical claim, pinawawalang bisa yun dahil walang basehan. Diba? Walang basehan. Rams and fires water cannons at unarmed Filipino fishermen, ignores international law, and butas yung bagbano eh. Sira-sira yung equipment ng natin, mga boat natin, bullies its neighbors into submission. And yet, they dare to call us the aggressors? And yet, they dare to call us the troublemaker. Grabe, di ba? They attack our sovereignty and call us villains. They violate international law and call us provocateurs. Paulit-ulit nilang ginagawa yan. But we know the truth. The world knows the truth. Isa pa, napakahalaga ng mga ganitong topic mga tol. Para mabuksan palalo yung ating mga mata na para makuha natin yung lubusang kalayaan, yung lubusang tagumpay, for example dito sa 2016 arbitral ruling. Dahil bagamat nanalo tayo, ang sabi nga ng dating presidente, it's just a piece of paper. So papel lang yun.
So para saan ang panalo natin? Wala, papel lang yun mga tol. So para lubos natin, maramdaman yung ating pagkapanalo, yung tagumpay, kailangan natin ng malaking puwersa, ng malakas na Pilipinas. Diba? So kailangan maging bukas ang ating mga mata para dyan. Anong ibig sabihin mga tol? Huwag tayong mag-uupo sana. Diba? No mga taong alam nating ibebenta lang tayo. Alam nating ipapamigay lang tayo doon sa mga mananakop. Diba? Para lang manatili sila sa kapangyarihan. And we are not standing alone. The Squad is not an aggressor. It is a coalition of nations that uphold peace, security, and international law. Tama, kasi tinututulan nila mga tol yung pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang mga bansa. Lagi nilang sinasabi yun daw ay nakakasira ng kapayapaan. In fact, mga kapatid, sila ang nakakasira ng kapayapaan dahil sa kanilang mga ginagawa. Eto hindi. Coalition yan eh. Diba, ng mga nation na naniniwala sa karapatan ng bawat isa sa atin, ng bawat bansa may karapatan. Diba? Na gustong baguhin nitong China. Ang gusto nila, sundin sila ang kilalanin, yung One China policy nila. Ang gusto nila, international law, buong mundo, lahat ng bansa kilalanin sila doon sa kanilang iginigiit. Unlike China, we do not invade. We do not militarize. Tama. And we do not steal what is not ours. Tama. The Philippines will never bow to a bully. Tama. We will never surrender our seas to a monster. We stand firm. We stand strong. And we stand with the world in defending what is rightfully ours. Filipinos, let's expose the real monster in the South China Sea. Share this video. Alright mga kapatid, yun naman talaga ang kailangan natin. 'Di ba? Manatili tayo mga kapatid na tapat. Pro-Filipino. Hindi tayo pro kung saan kani-kanino mang mga bansa, no? Pro America, pro Australia, pro Canada, pro Japan. Hindi. 'Di ba? Nagpapasalamat tayo sa suporta at tulong ng ibang bansa. Pero syempre mga kapatid, ang kailangan natin talagang tindigan diyan is kung ano yung benepisyo na meron tayo na makukuha natin. 'Di ba? Yung interest mismo ng Pilipinas. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.